Isang mainit na balita ngayon. Si Karim Khan, iniimbestigahan, maari pa kayang mahatulan si Duterte kahit wala na siya. Ito na kaya ang hudyat ng kanyang mabilis na paglaya. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Karim Khan, ang hepe ng mga prosecutor ng International Criminal Court, ay pansamantalang nagpahinga sa kanyang trabaho. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang dahilan, isang seryosong investigasyon sa mga alegasyon ng sexual na pagkakasala laban sa kanya. Ngunit ang kanyang pansamantalang pag-alis ay dumating sa isang mahalagang sandali, ilang buwan bago ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, ano na ang mangyayari? Maari pa kayang makapaghain ng matibay na kaso ang prosekusyon at makapagpresenta ng mga kompletong ebidensya bago pa man ang Hulyo 1. Hindi kaya'y maari nang lumaya si Duterte kung ang prosekusyon ay mabigo sa paghahanda ng mga importante ebidensya at dokumento nang wala si Khan. Alamin natin. Si Karim Assad Ahmad Khan, isang abogado mula sa Britanya at Queen's Counsel, ay nakilala sa buong mundo dahil sa pag-uusig sa mga krimen sa digmaan sa Rwanda, Darfur at Iraq. Noong taong 2021, siya ay naging hepe ng mga prosecutor ng ICC na may tungkuling buhayin muli ang korte na binatikos dahil sa kawalan ng kahusayan at piling hustisya. Ang kanyang pamamaraan matapang, nakatutok, political kung kinakailangan. Muling binuksan niya ang mga kontrobersyal na investigasyon tulad ng giyera kontra droga sa Pilipinas, sa kabila ng pagtutol mula sa mga autoridad ng Estado. Si Khan ay simbolo ng pagsulong, hanggang ngayon. Noong Mayo, taong 2025, lumabas ang balita na si Karim Khan ay iniimbestigahan para sa sexual na pagkakasala umano noong mga internasyonal na misyon niya bilang prosecutor. Ang investigasyon, na pinamumunuan ng isang panel ng UN, ay nananatiling kumpidensyal. Ngunit sa ilalim ng panloob na patakaran ng ICC at internasyonal na presyon, kusang loob na tumigil si Khan habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Itinanggi niya ang lahat ng mga alegasyon at nagsasabing siya ay lubos na makikipagtulungan at babalik kapag nalinis na ang kanyang pangalan. Sa kanyang pagkawala, 2 deputadong prosecutor ang namamahala sina Nazat Shamim Khan at Mame Mandiaye-Niang. Ang ICC ay dinisenyo para maging matatag, kahit wala ang pinakamataas na opisyal nito. Sa ilalim ng Artikulo 42 ng Rome Statute, maaring gampanan ng mga deputadong prosecutor ang lahat ng tungkulin ng hepe ng mga prosecutor. Mayroon silang buong autoridad na pamunuan ng mga nagpapatuloy na investigasyon, maghanda ng mga dokumento para sa paglilitis, at humarap sa mga hukuman. Tinitiyak nito na walang pagkaantala sa mga mahalagang paglilitis tulad ng kaso ni Duterte. Ngunit ang pagkawala ni Khan ay maari pa ring makaapekto sa estratehiya, tono, at pagkakaisa ng pamumuno sa kung paano ihaharap ng prosekusyon ang kaso nito. Ang pag-alis ni Khan ay maaring makaapekto sa koordinasyon ng testimonya ng mga saksi. Maraming saksi ang personal na nagtiwala sa koponan ni Khan. Ang direksyon ng salaysay ng kaso ay maari ring magbago dahil binigyang diin ni Khan ang sistematikong responsibilidad ng utos direktang iniuugnay si Duterte sa mga pagpatay. Maaring lumipat ang mga deputado sa isang mas makitid na balangkas. Ang diplomasyang politikal ay isa pang pag-aalala. Ang katayuan ni Khan ay nakatulong sa pamamahala ng internasyonal na kooperasyon. Kung wala siya, maaring mag-atubili ang mga estado na ganap na makipag-ugnayan o sumunod sa mga karagdagang sabpuena. At huwag nating kalimutan, si Khan din ang mukha ng ICC. Ang kanyang pagkawala ay maaring magpahina sa tiwala ng publiko sa pagpapatuloy ng prosekusyon. Ang maikling sagot, oo. Kung ang prosekusyon ay mabigo, ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa Setyembre 23, taong 2025 ay hindi isang buong paglilitis. Ang layunin nito ay upang matukoy kung may sapat na ebidensya para magpatuloy. Ngunit kung wala ang pamumuno ni Khan,
maaring gamitin ng mga abogado ng depensa ang mga hindi pagkakapare-pareho, pagkaantala, o mga puwang sa pamamahala ng saksi. Kung umatras ang mga saksi, ang ebidensya ay lumalabas na hindi koordinado o ang legal na pagbabalangkas ay nagiging hindi malinaw, maaring makipagtalo ang mga abogado ni Duterte para sa pagpawalang bisa o pagbawas ng mga kaso. At kung makita ng pre-trial chamber na mahina ang prosekusyon, maaring ibasura ang mga kaso ng bahagya o buo. Sa ngayon, ang ICC ay hindi pa naglalabas ng timeline para sa pagtatapos ng investigasyon. Kung malinis ang pangalan ni Khan bago mag-Setyembre, maari siyang bumalik at ipagpatuloy ang pamumuno sa kaso ni Duterte. Ngunit kung ang pagtatanong ay magtatagal o magreresulta sa isang natuklasang pagkakasala, maaring permanenteng magbitiw si Khan o mapilitang lumabas. Yon ay mag-iiwan ng kaso ng buo sa mga kamay ng kanyang mga kahalili. May kakayahan, oo. Ngunit wala pa rin ang orihinal na arkitekto ng teorya ng kaso ng prosekusyon. Ang investigasyon kay Karim Khan ay higit pa sa isang issue ng tauhan. Ito ay isang pagsubok sa integridad ng institusyon ng ICC. Maari bang manatili sa kurso ang korte kapag ang pinakamataas na prosecutor nito ay nasa legal na panganib? At maari ba itong maghatid ng hustisya sa libu-libong biktima sa Pilipinas? Kahit na ang sarili nitong bahay ay sinusuri, sasagutin ng mga susunod na buwan ang mga tanong na ito. Ang hustisya ay hindi nakasalalay sa isang tao lamang, kundi sa kung ang mga sistema ay maaring manatiling matatag sa ilalim ng presyon. Binuo ni Karim Khan ang kaso, ngunit ang hustisya ngayon ay maaring nakasalalay sa kung ang kanyang pagkawala ay sisira dito, o patunay na ang ICC ay mas malaki kaysa sa kahit anong pangalan. Manatiling may alam, ang hustisya ay isang proseso, at ang kasaysayan ay isinusulat pa rin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Hanggang sa susunod.